Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na buhay na ito ay buhay na sinadya ni Allah subhanahu wa ta'ala na napupuno ng pagsubok. Subalit ang pagsubok na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi lamang nasa anyo ng paghihirap, pagdurusa, pagiging dukha. Ang pagsubok na matatagpuan sa mundo na ito ay matatagpuan din sa magagandang mga bagay na matatagpuan dito na hinahangad pa nga ng mga tao. Yaman, kasikatan, impluwensya, at gayon din ang makalamang o makahigit sa iba. Dahil tunay na ang tao, ang sukdulan ng kanyang pagnanasa ay ang magkamit siya ng mga bagay na hindi matatapatan ng iba. Na dahil dito, siya ay nagsisikap upang makamit ang kanyang gusto at siya ay gagawa ng mga pagpapahirap sa kanyang kapwa nang sa gayon na hindi nila siya mauunahan sa anumang material na bagay na minamahal niya. Gagawa siya ng paraan nang sa gayon ay wala nang mas mayaman kaysa sa kanya. Gagawa siya ng paraan upang wala nang mas sikat pa kaysa sa kanya. Gagawa siya ng paraan upang lahat ng magagandang babae ay sa kanya lamang at iba't iba pang mga pagnanasa na hinahanap niya sa mundong ito. At tunay na ang pagsubok na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay maaring ang mas mahirap na pagsubok sa dalawa. Kung paghahambingin ang pagsubok sa pamagitan ng pagkawala ng ating yaman, sa pamagitan ng paghihirap, pagkalugi sa negosyo o pagkamatay ng mga mahal sa buhay, maaring mas mahirap pa ang pagsubok na dumarating sa pamagitan ng kaginhawaan. Dahil tunay na ang tao na dinaratnan ng mga pagsubok na nasa anyo ng mga pagkawala ng kanyang mga minamahal, ang taong ito ay magpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala, mananalig sa Kanya, sasandal sa Kanya at mananalangin sa Kanya. Ang tao na sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng yaman, kasikatan, impluwensya, at iba pang mga material na bagay sa mundong ito ay maaring hindi nakakakita ng mga panlilinlang sa pagsubok na ito sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, si Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming mga aya sa Quran, gayon din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagbigay ng napakaraming mga babala laban sa yaman at mga panlilinlang na kasama nito. Yaman, kasikatan at iba pa na hinahangad ng tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal kanatir al mukantarati minad dahabi wal fidda. Pinaganda para sa mga tao ang pagmamahal sa mga pagnanasa, mga pinagnanasaan nilang kababaihan at pinagnanasaan nilang maraming anak. At gayon din sa kanilang pagnanasa sa napakaraming mga yaman sa anyo ng ginto at pilak at sa makabagong panahon sa anyo ng pera, lupain, sasakyan, bahay at iba pang mga ari-arian. Gayon din pinaganda para sa tao ang pagnanasa sa tinatawag na wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harth. Ang mga tao ay nagnanasa rin na sila ay magkamit ng kabayong magagandang lahi at mga pinapastol na hayop at malalawak na mga lupaing sakahan. Dalika mataul hayatud dunya. Subalit ang mga yaon ay mga panustos lamang sa buhay dito sa mundo. Panustos dito sa buhay sa mundo na ibig sabihin, tayo inoobliga ni Allah na kung meron man tayong mga bagay na ganito, inoobliga tayo ni Allah dito na gamitin lamang sa kabutihan. At ang hindi magparami ng mga ito, bagkos ay kukuha lamang tayo ng kung anong sapat sa ating mga pangangailangan. At kung meron man tayong labis sa mga bagay na ito, marapat na ito ay ilalaan natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng yaman na walang saysay kung hindi natin ginagamit sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yan nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu indahu husnul ma'ab. At tunay na tangan ni Allah subhanahu wa ta'ala
ang pinakamainam na pagbabalik. Na para sa sino man na makakapasa sa pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang yaman o namang material na bagay na kanyang tangan, at ito ay hindi niya ginamit para lamang sa kanyang mga pagnanasa, bagkus ay ginamit niya para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang nagtagumpay na ito sa pagsubok na ito ay magkakamit mula kay Allah ng malaking gantimpala sa kanyang pagbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngay dinugtong dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinapasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul unabbiukum bi khairin min dalikum." Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasabihin ko sa inyo ang mas mainam pa roon. Sasabihin ko sa inyo ang mas mainam pa kaysa sa anumang yaman, kasikatan, impluwensya, kababaihan at ano pa mang bagay na material na makakamit ng tao dito sa mundo. Sasabihin ko sa inyo ang bagay na mas mainam pa sa yaon, sa mga yaon. "Aunabbiukum bi khairin min dalikum lilladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar." Mas mainam pa kaysa sa anumang mabuting bagay na makakamit ng tao dito sa mundo, lalong-lalo na para sa mga may takot sa kanilang Panginoon, ay ang mga paraiso, mga hardin na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog. Khalidina fiha, na sila ay mananatili rito habang panahon, wazwajum mutahhara, at mga dalisay na mga asawa sa paraiso, waridwanum minallah, at syempre ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu basirum bil ibad. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakababatid sa kanyang mga alipin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang tunay na tagumpay. At ang anumang bagay na maaaring pakikinabangan natin dito sa mundo ng mga material na mga bagay tulad ng pera o kinikita natin mula sa ating mga negosyo o trabaho, lahat ng ito ay marapat na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng ito na pawang pagsubok ni Allah, na maaring marami rito ang hindi makakapasa dahil ang marami sa mga tao kapag sila ay nagkakamit ng yaman ay inaakala nila na sila ang merong kagagawan nito, o ito ay dulot ng kanilang talino, ito ay dulot ng kanilang sipag, ito ay dulot ng kanilang husay, na wala na silang pagkilala na ito ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang bilang biyaya o maaring bilang pagsubok na rin. Gayon din, mapanganib nga ang biyaya na ito na maaring ang darating sa sukdulan na magiging pagsubok dahil maaring ang tao ay maliligaw na sa halip na siya ay magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya at dudulutin ito sa landas ni Allah para sa kapakanan ng mga Muslim o para sa kapakanan ng relihiyon, ang yaman na ito ay magiging ipagmamalaki lamang ng tao at ito ay magdudulot sa kanya na siya ay malulugmok sa kasalanan at iba't iba pang mga kapahamakan na dulot ng yaman at mga material na bagay na naririto sa mundo. Kaya nga, kaugnay nito, idinugtong dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wa qina adhaban nar. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ipinangako nga niya ang paraiso para sa mga may takot sa kanilang Panginoon, na silang mga may liligtas insyaallah sa pagsubok na dulot ng yaman at iba't ibang mga bagay na pinagnanasaan ng tao dito sa mundo. Isa pang katangian din nila, silang mga nagsasabi, Panginoon namin, tunay na kami ay nanampalataya, kaya patawarin mo ang aming mga kasalanan at iligtas mo kami mula sa parusa sa impyerno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangunahing katuruan sa Islam na ang tao ay palagian na humihingi dapat ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi tayo malilinlang ng dami ng ating mabubuting mga gawa, na hindi tayo malilinlang ng ating talino o dami ng pinag-aralan o ano pa mang antas natin sa lipunan. Kahit sino ka pa, marapat sa iyo ang humingi palagi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ang mainam, pinakamainam na pagpapakita ng iyong pagpapakumbaba sa iyong Panginoon,
na ikaw palagian ay tumatanggap ng pagkakamali, na ikaw ay nagkakamali, umaamin na ikaw ay nagkakamali, at ikaw ay umaamin na maaring hindi mo nga nasasamba si Allah ng marapat na pagsamba sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang palagi ang paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala ang isa sa mga kaparaanan na may isa sa buhay natin ang tamang pakikitungo ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama ng pagiging mapagpasalamat ng alipin sa kanyang amo, sa kanyang Panginoon, ang alipin ay marapat na mapagpakumbaba at palaging humihingi ng tawad sa kanyang amo o sa kanyang Panginoon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bukod sa takwa, yan nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabirina was-sadikina wal-qanitina al-munfikina wal-mustagfirin, na magtatagumpay ang mga matiisin sa kabila ng mga pagsubok na ito sa yaman at mga material na bagay na kanilang nakakamit sa buhay dito sa mundo. Silang mga makatotohanan, ibig sabihin makatotohanan nilang nakakamit ang kanilang mga yaman at ginagamit nila ito sa makatotohanan lamang, hindi para sa bisyo o ano paman. Na silang mga qanitin, silang mga masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala kung saan ba marapat na gagamitin ng kanilang mga yaman at anumang material na bagay na tangan nila. Silang mga munfikin, silang mga nagtutustos gamit ang yaman at iba pang material na bagay na ibiniyaya sa kanila ni Allah, na itinutustos nila sa landas ni Allah at hindi tinitipon lamang nila bilang mga kayamanan na ipinagbiyayabang at pinagmamalaki nila sa mga tao, at ayaw nila na mahihigitan sila ng mga tao dito. At gayon din, silang mga mustagfirin na bil ashar, silang mga humihingi ng tawad sa madaling araw, sila yung mga gumugugol sa kanilang mga gabi, lalong-lalo na sa tahajjud, sa paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isa sa mga dahilan ng pagtatagumpay insyaallah ng tao laban sa pagsubok na maaring makakamit niya sa mga biyaya o sa pamagitan ng mga biyaya ni Allah o mga material na mga bagay, ay ang palagian nating paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pamagitan lamang nito, tayo insyaallah ay magkakaroon ng kumpleto at tamang pananaw kung para saan ba ang mga yaman o mga material na bagay na ating pinakikinabangan. Marami man ito o kaunti. Kung ang tao ay mapagpakumbaba at ang tao ay palaging umihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran, siya ay gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang magtagumpay sa pagsubok na dulot ng yaman at material na mga bagay na nakakamit ninuman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha, illa dhikrullahi ta'ala wa mawala o aliman o muta'alliman. Sinabi niya tungkol sa katotohanan sa mundong ito, ang dunya ay isinumpa. Isinumpa ang anumang naririto. Hindi lamang ang mga material na yaman. Dahil maaring sumparin sa atin o maaring magdudulot lamang sa atin ng kapahamakan ang ating pamilya, ang ating mga anak, ang ating cellphone, ang ating sasakyan, ang ating bahay. Lahat ng ito ay maaaring pagdudulutan o panggagalingan ng fitna. Dahil nga ang dunya sa kabuuan nito ay fitna, pagsubok, at maaring ang maluna, isinumpa. Isinumpa na nangangahulugan na maaring magdudulot sa atin ng kapahamakan. At upang hindi magdulot sa atin ng kapahamakan ng anumang nakakamit natin dito sa dunya, ay merong 4 na solusyon. Ang gamitin natin ito sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibig sabihin ng anumang yaman o material na bagay na meron tayo, gaano man ito karami o kaunti o kaliit, ito ay gagamitin natin sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala upang magdulot ng pakinabang sa Islam at sa mga Muslim.
Hindi upang ito ay magiging yaman lamang na ating ipinagmamalaki sa ating kapwa, o dahil dito tayo ay nagyayabang, o dahil dito tayo ay nagiging maramot sa ating mga kapwa, at maaaring sukdulan, magdudulot naman lalamang tayo sa ating kapwa nang sa gayon ay dadami pa ang ating yaman, o hindi nila tayo mauungusan o mauunahan sa dami ng yaman. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang yaman na tinutustos sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mainam pa ang idudulot nito kaysa sa ano pa mang inaakala mo na idudulot ng iyong pagiging maramot o pagiging makasarili sa iyong yaman. Na may mga tao na sa kanilang pagiging makasarili, sukdulang umaabot ito sa pamiminsalan nila sa iba, na pati yaman ng iba ay kailangan nilang kakamkamin dahil inaakala nila na sila'y karapat-dapat dito at hindi ang iba. Ang dunya ay maluna liban na lamang sa anumang ginagamit sa pag-aalaala kay Allah o sa pagsunod kay Allah, o kaya ay ginagamit sa pag-aaral o pagtuturo sa relihiyon na ito. 4 na bagay na sa pamagitan nito ay magagamit natin ng maayos ang anumang yaman at tayo ay magiging ligtas, insyaAllah, mula sa anumang pagsubok na daladala ng mga ito. At hindi lamang yaman, dahil nga maaring maging ating mga pamilya na tayo ay masaya sa mga pamilya na ito na marami tayong anak, o mga anak natin ay mayroong matataas na mga pinag-aralan, subalit kung ang ating pamilya ay hindi naman kabilang sa mga masunurin kay Allah o mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang saysay ang anumang ipinagmamalaki ng tao sa dunya. Walang saysay ang anumang ipinagmamalaki ng mga magulang na achievement ng kanilang mga anak, mga honor o kung ano-ano pa, o magagandang trabaho, sasakyan, o ano pa man, kung hindi naman sila kabilang sa mga masusunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala at matutuwid na mga alipin ni Allah. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ipinapaalala natin sa lahat ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng yaman at mga material na bagay na nakakamit natin ay mas matinding pagsubok kaysa sa pagsubok ng pagkawala ng ating mga minamahal na mga mahal sa buhay o mga minamahal na yaman. Dahil lang tao na sinusubok ni Allah sa pagkawala ng kanyang mga minamahal ay maaring luluhod at lalong mananalig kay Allah. Subalit ang tao naman na sinusubok ni Allah sa pamagitan ng yaman ay maaring magtitingala pa ng kanyang ulo sa kanyang kayabangan at lalayo pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah.